Kung kayo ay nakatira sa condo or wala kayong sariling parking, well, hybrid is the best option para sa inyo. Now, kung kayo ay may bahay na may sariling garahe at kayang mag-install ng charger, then puro city driving lang kayo, yun, you have the option o maganda sa inyo yung full EV na kotse. Pero kung frequently na naglo-long ride kayo or malayo talaga yung province ninyo, well, hybrid is the best option para sa inyo. Pero kung naghahanap talaga kayo ng lower yung kanyang maintenance and operational cost, well, EV is the best option para sa inyo. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at pag-uusapan natin hybrid versus full EV. Ano nga ba talaga yung mas maganda dito sa dalawang tono? Well, magdidepende talaga yan sa paggamit ninyo. Kaya ang suggestion ko sa inyo, i-evaluate ninyo yung sarili ninyo kung paano nyo ba gagamitin yung kotse. At saka kayo mag-decide kung ano ba yung nababagay sa inyo. Ang pinaka-advantage ng hybrid is hindi nyo kailangan baguhin yung lifestyle ninyo sa paggamit ng kotse. Kumbaga, para ka rin gumagamit ng regular car at ginagasan mo rin naman, ang nagiging advantage talaga nito ay yung mas matipid siya sa range or sa fuel. Kumbaga, mas longer yung range niya compare with the regular car. So, hindi nyo babaguhin yung lifestyle ninyo. Pero ito, kung frequently na naglo-long distance kayo, na tipong yung long distance ninyo, limited din yung mga charging station, yan, hybrid is the best option para sa inyo. At kung kayo yung tipo o kayo yung car owner na walang sariling parking or hindi kayang mag-install ng charging station, well, hybrid talaga yung option talaga ninyo. And yun, dito sa EV, hindi nyo kailangan baguhin talaga yung lifestyle ninyo sa pagkokotse. Para din kayo nagkokotse na regular na defuel. Yun nga lang, at ang advantage lang nito, mas tipid. So yan yung hybrid, So now, punta tayo dito sa full EV or pure electric na sasakyan, Ano nga ba yung mga advantage nito? Well, isa sa pinaka-advantage talaga nito, lower yung kanyang operational cost at napakamura nung kanyang maintenance. Di ko alam kung ano pa yung mini-maintain dyan. Parang suspension at preno na lang halos. Although may oil din naman yan at may coolant din naman yan, pero hindi gaanong hindi kailangan frequently na palitan compared doon sa hybrid at doon sa mga di gasolina. Now, ang ano talaga dyan sa full EV is, syempre, as much as possible, hindi ganun kalayo yung mga pinupuntahan ninyo. Or most of your ride is city driving lang. Kasi yun nga, medyo may limit din yung range ng mga full EV, Kasi ako, ito suggestion ko nga dyan Kung halimbawa, yung province ninyo may kalayuan, i-check ninyo. Kaya ba nung full EV ninyo na ibalikan yung pupuntahan ninyo pabalik sa home base with a single charge? Kasi kung hindi kaya, well, hybrid is the best option. Now, kung kaya naman, well, good na rin sa inyo yung EV car, Kasi may mga nagsabi nga na hindi may mga charging station naman Oo, meron. Pero mas better na kaya niya yung range ng balikan with a single charge. Yan yung suggestion ko sa inyo. Then yun, kung kaya bang mag-install ng charger dyan sa bahay ninyo, syempre may mga requirements din yan, As much as possible, sana nasa secure place dapat na walang gumagalaw na bata or hayop o kung sino pa man walang nakakapasok kasi hindi natin masabi what if, 'di ba? So nakalatag diyan yung kable, may madapa o 'di ba, matalisod nung kable or halimbawa naman nginat-ngat ng aso o papaano kung nakuryente yung aso ninyo, nasira din yung sasakyan ninyo, nasunog yung bahay ninyo. So, dapat meron kayong secure location na pag-i-installan nung kanyang charging station. Kasi kung sasabihin nyo, street parking, ilalatag ko na lang dyan sa kalsada. Well, hindi yan recommended. Pag inapak-apakan yung wire niyan, masisira yan. So, eventually, pwedeng mag-short circuit, hindi mo alam kung ano yung masisira dyan. Then, yun nga, kung naghahanap talaga kayo ng lower yung cost, yung operational cost, maintenance cost, well,
full EV is the good option. Aside dun sa gusto nyo rin ng talagang smoother yung ride, maganda yung ride, well yun, EV talaga ang pinakamaganda. So yan mga paps no, kumbaga yan yung pinaka-idea lang naman to eh. Hindi naman tayo expert and binibigyan ko lang kayo ng glimpse kung ano ba yung sa tingin ninyong mas okay. Kasi sa ngayon ano, marami nang nag-iisip kung mag-hybrid ba sila or magpo-full EV. Pero para sa akin ano, kung meron kayong di gasolina or hybrid, kumbaga as your secondary car na pang city, okay na okay talaga na magkaroon ng full EV. Pero kung kayo yung tipo na wala talaga kayong secondary car, kumbaga primary car nyo yan, walang option na iba, well, hybrid is the best option para sa inyo. Kasi yun nga wala namang babaguhin. Kumbaga gas ka lang din ng gas. Mas matipid nga lang. Pero dun sa may mga option na pang long ride, yun, pwede kayo mag full EV. Kasi ganito lang naman yan eh. Like on us, no, sa family namin, I suggest na kumuha na kami ng EV. Bakit? Kasi meron naman kaming primary car na di-diesel. So kung maglo-long ride man kami, walang problema. So yung aming full EV gagamitin lang namin within the area or mga tipong mga 300 kilometers lang naman yung range, 'di ba? Kumbaga kayang-kaya niya 'yan. Kumbaga 70 pa 150 papunta, 150 pa balik, 400 yung range. Wala namang problema 'yon. Kaya ngayon nga ina-advise ko doon sa mga taong bibili ng full EV, no? Dapat i-evaluate ninyo yung pupuntahan ninyo o yung regular ninyong pinupuntahan na long ride. Ang question ko dyan sa inyo, check nyo yung kilometers. Kung halimbawa, from Manila going to, halimbawa, Batangas, o hindi ko alam kung gaano kalayo, halimbawa, 100 kilometers. Now, sabihin natin, pabalik 100 kilometers, so 200 kilometers. So, syempre, magkakaroon ka pa rin dyan ng, kumbaga, hindi naman pwedeng sagad-sagaran lang yun, di ba? Dapat meron ka pa ring buffer dyan. So, halimbawa, dapat ang makukuha mo mga 300 to 400 kilometers. So, ibig sabihin nun, kahit walang charging station doon sa province, okay na okay ka lang, 'di ba? Kasi mahirap naman umasa tayo doon sa mga charging station diyan sa mga establishment. Paano kung nagsabay-sabay na tayo? Di paano tayo magcha-charge? Lobat ka na. So magi-struggle ka, no? Unlike nung kaya nung range nung sasakyan mo, yun, wala kang magiging problema. So yun yung para sa akin, ano, kung magpo-full EV kayo, at meron talaga kayong regularly na pinupuntahan na province, sana kaya nung range ng inyong EV ng balikan. Kasi ito rin yung idea dyan eh. Hindi mo yan pwedeng isaksak sa isang regular na saksakan. So, kailangan din ng specific na thickness nung cable para sa dyan sa charger niyan. And kailangan din ng yung fuse, no? Or circuit breaker para dyan. Para secure na secure yung unit ninyo. Kumbaga, hindi ideal na isaksak mo kung saan-saan yan. Isasaksak mo lang, sasaksakan ng TV, hindi. Kailangan, as far as I know, ang requirements niyan is yung saksakan ng aircon. So, kung kaya yung aircon, pwede rin naman na yan. Pero, depende yan. Dapat i-check ninyo dun sa owner's manual o itanong ninyo kung ano yung requirements. Gaano ba kalaki yung breaker at gaano kalaki yung wire na dapat gamitin para ma-charge yung inyong EV. Kaya nga, mas maganda na yung inyong bahay naka-ready na rin para sa EV. So ito mga paps, idea lang naman to, no? Again, di naman tayo expert. At least nagkaroon ka ng konting idea kung EV ba or full EV. Kasi ako personally, I'm thinking din kung ano ba yung dapat kong kunin. Pero mukhang babaksak ako sa hybrid. Unfortunately, itong aking building, wala namang charging station. So doon yun yung pinakamalaking restraint. And ayokong umasa dun sa mga malls na malapit sa akin. Hindi ko kasi alam paano kung marami na tayo naka-EV. Unfortunately, baka hindi ko rin ma-charge yung aking sasakyan. And kung mag-hybrid lang ako, andito lang yung gasoline station, mas ma-i-enjoy ko lang yung tipid sa fuel. So yun mga kapos, no, idea lang to. Kung meron kayong comment, i-comment down below nyo na lang. Sana nakatulong din sa inyo to sa pag-select kung full EV ba or hybrid yung kukunin ninyo.